Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA na kung saan nagbalik na nga sa Easter Sunday. Sa first game naglaro ang Phoenix Fuel Masters kontra sa SMB sa score na 116-102. Nanalo nga ang SMB at ang kanilang kartada ay 3 wins and 0 losses. Kaya naman sa pangungunahan ni CG Perez na kumana ng 32 big points, siya rin ang naging best player of the game na meron 4 rebounds at 5 assists. 5 players po ng SMB ang nasa double figure. Si Jericho Cruz meron 17 points, si Romeo 16, Fajardo 13 at si Trujano 10. Kaya naman inaasahan na mas lalo pang lalakas ang SMB sa mga susunod na laban nito. Kaya kaabang-abang dahil ang makakalaban nila ay Barangay Ginebra sa April 5. Samantala, sa second game naman, naglaban ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Opo, Manila Clasico sa Easter Sunday. Sa score na 87-77, nanalo nga ang Barangay Ginebra San Miguel at ang naging best player of the game ay si Japit Aguilar na kumana ng 16 big points, 9 rebounds at 3 assists para pangunahan din ang Barangay Ginebra San Miguel. 5 players ng Barangay Ginebra ang nasa double figure. Sinamahan ito ni Pringle ng 17, Ahanmi 16, Aguilar 16, Malonzo 16 at Stan Hardinger 11. Samantala sa Magnolia, 5 players din ang nasa double figure. Si Sanggalang 17, Halalong 15, Poli 12, Baroka 11 at si Tratter 10. At sa susunod nga na laban ng Barangay Ginebra ay ang SMB, kaya inaasahan na kaabang-abang ang April 5 showdown ng SMB at ng Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, update tayo sa Korean basketball. Si Juan Gomez Gliano matapos nga ito papirmahin ng Seoul SK Knights para madagdagan ang kanilang point guard ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Seoul SK Knights. Agad-agad inirelease na si Juan Gomez Gliano sa kanilang kupunan dahil na rin sa meron itong iniindang injury. At isa pa, isang posibilidad nga na trade negotiation ang nangyayari between SMB and Lixud Warriors at ang Blackwater Bossing. Ang nasabing trade negotiation ay involved ang tatlong kupunan na ito. At involved sa nasabing negotiation ay ang big man ng SMB na si Vic Manuel. Marahil nagtataka kayo, ilan konferensya na hindi nagpapakita at naglalaro si Vic Manuel dahil nga meron itong iniindang injury. At the age of 36 ay malayo nang makabalik pa sa kanyang dating forma si Vic Manuel dahil na rin sa kanyang iniindang injury. At sa kasalukuyan nga, inactivate na siya ng SMB pero hindi pa rin nakikitaan ng aksyon. Ibig sabihin lang nito ay hindi pa ito 100% at hindi na kailangan pa ng San Miguel Bermen. Lalong-lalo na ang kupunan ng San Miguel ngayon ay maganda ang ipinapakita at hindi na kinakailangan pa ang serbisyo ni Vic Manuel. At isa nga posibleng mangyari na magbago na ng lineup ang SMB. Oo, maganda ang kanilang ipapakita pero dapat mas lalo pa nilang pag-ilalimin or laliman ang lineup ng San Miguel dahil ang mga punan na makakalaban nila ay mas lalong lumalakas at bumabata. At sa nasabing negotiation, involved din dito ay si Troy Rosario na napapabalitang malapit na mag-expire ang kanyang kontrata sa Blackwater Bossing. Kaya naman ang nasabing negotiation na nagaganap between San Miguel at SMB kasama ang Blackwater Bossing, involved sina Vic Manuel at Troy Rosario. Opo, pinag-iisipan na nga ngayon ng San Miguel ang pagkuha kay Troy Rosario na napapabalitang matagal na interesado nga ang San Miguel Bermen dahil sa kakayahan na meron si Troy Rosario. Isang big man na meron outside shooting, may passing ability at shot blocking ability na makakatulong para palalimin ang lineup ng San Miguel Bermen. At hopefully makuha daw nila ito bago pa mag-expire ang kontrata neto sa Blackwater Bossing. Kaya pinag-iisipan din ito ng Blackwater Bossing kung ibibigay na ba nila ito, dahil kung hindi man nila ito ibigay, malaki din ang tsansa na makukuha din ito ng San Miguel dahil sa malaking offer na
magpakaloob sa kontratang ibibigay sa kanya. Kaya naman, instead na magpatumpik-tumpik at magpakyut pa daw, ay malaki ang posibilidad na si Vic Manuel ay hindi makukuha ng Blackwater. Dadaan lang ito at pupunta ang destinasyon ni Vic Manuel sa NLEX Road Warriors, samantalang si Troy Rosario ay makukuha ng San Miguel Beermen. Ibig sabihin, ang Blackwater bossing ang walang makukuhang player, pero meron silang matatanggap na future picks ng NLEX Road Warriors na posibleng first rounder at second rounder. At ang San Miguel Beermen, hindi lang si Vic Manuel ang pakakawalan, magpapakawala pa ito ng future picks na ibibigay din sa NLEX Road Warriors para maging patas ang nasabing trade negotiation. Kumbaga, ang nasabing negotiation hindi pa naman ito pinali. Pinag-iisipan pa ito ng bawat kuponan at hopefully kung magkakasundo ay mas maganda at malaki rin ang posibilidad na mabago ang package. Kaya itong negotiation na ito ay hint pa lamang at hindi fake news. Kaya kaabang-abang, ano sa tingin nyo? Dapat ba itong ituloy? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Engineer Jerry Balintik ng Palo Leyte, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lagialon, John David Gulapa, Ronald Bersubidad, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta at pakibisita na po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.